Welcome sa ating Morning Revival Preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 28, day 6. At umpisahan na natin to. Colossians 2:10, and you have been made full in Him, who is the head of all rule and authority. Amen. So kay Kristo, tayo ay puno. Full, puno. At hindi lang full, kundi fullness, puspos. At sabagat tayo ay na kay Kristo, kailangan makita natin ang isang aspekto na kung saan tayo ay ginawang puno sa Kanya. Dito binabanggit na si Kristo ang ulo ng lahat ng mga pamunuan at autoridad. Ang laking bagay niyan. Sapagkat ang mga pamunuan at autoridad ay ang mga anghel. Ang mga anghel na natisod, ang mga demonyo, si Satanas, ang kampo ng kadiliman. Ito yung pamunuan ngayon. At ito yung mga autoridad na tinutukoy dito. Pero si Kristo ay nasa ibabaw ng lahat ng mga autoridad at lahat ng mga pamunuan na gumagalaw ngayon. Siya ang pinuno at tayo ay nasa Kanya. At sapagkat nasa ilalim niya lahat ng pamunuan at autoridad, tayo ay kasama niya na nasa ibabaw ng lahat ng mga ito. Kaya puno tayo. Wala tayong kulang. Ephesians 3:8, to me, less than the least of all saints, was this grace given to announce to the Gentiles the unsearchable riches of Christ as the gospel. Ano ba ang gospel? The unsearchable riches of Christ. Yan ang gospel. Kaya anumang panahon na hinahayag natin ang mga kayamanan ni Kristo, nagpipreach tayo ng gospel. Huwag niyo isipin na yung gospel ay yun lang yung mga salitang para madala yung tao sa pananampalataya. Hindi. Ang buong Biblia ay gospel. Kaya anumang panahon na tayo ay nagpipreach ng salita ng Panginoon, hinahayag natin ang hindi malirip na kayamanan ni Kristo bilang Ebanghelyo. Magbabasa na ako. The Greek word translated full in Colossians 2:10 implies completion, perfection, because all the fullness dwells in Him after we have been put into Christ. We are made full, filled up with all the divine riches. Hence, we need no other source. In Christ, we lack nothing, for in Him we have been made perfected and completed. There is no reason for us to turn to anything other than Christ. Kaya hindi naman tayo kailangan bumaling sa ibang bagay na hindi si Kristo. Kasi kay Kristo wala na tayong kulang eh. Nung nanampalataya tayo kay Kristo, inilagay tayo kay Kristo. Hindi lang ito parang isang item na nilagay sa isang sisidlan. So hindi ganun yung concept niya. Ang ating pagiging inilagay kay Kristo ay organiko. Katulad ng binabanggit sa atin, tayo ay naiugat sa Kanya, naitanim sa Kanya, na-identified sa Panginoon, naging bahagi ng Panginoon. At dahil diyan, wala tayong kulang. At dahil sa tayo ay naiugpong sa Panginoon, tayo ay perfecto, kompleto. So yun yung paulit-ulit na sinasabi rito. Tayo ay mga taong kompleto, perfecto, puno, puspos, sapagkat tayo ay naiugpong sa Panginoon. Amen. The New Testament reveals clearly that all those who believe in Christ have been put into Christ. Therefore, we are identified with Him and one with Him. The result is that all that He is,
and all that He has belongs to us, and all that He has experienced is our history. Amen. Furthermore, because we are one with Him, we partake of all that He has accomplished, obtained, and attained. So, ang ganda nito, sinasabi niya, na tayo ay mga nakikibahagi sa lahat ng Kanyang naisagawa, sa lahat ng Kanyang nakamit, sa lahat ng Kanyang narating. Parang kung anong posisyon, anong mga item meron siya. Ano ang kanyang naabot. Lahat ng to ay naging bahagi natin at patuloy tayong nakikibahagi. Tapos binabanggit dito na tayo ay hindi lang kaisa niya. Not only one with Him, but identified with Him. May konting pagkakaiba yung identified tsaka yung one Sa English kasi, binabanggit both. Sabi niya, one with Him and identified with Him. Yung kaisa, malawak yan. Malawak yan. Yung mga iba nga, ang paniwala nila sa kaisa, ay kaisang puso lang. Pero sa atin, malawak itong salitang kaisa tayo ng Panginoon. Kaya ginagamit natin yung salitang nailipat tayo mula kay Adan tungo kay Kristo. Nailipat na tayo sa Kanya. Nailagay tayo sa Kanya. Minsan naman ginagamit natin yung salitang naiugpong sa Kanya. Katulad ng sanga, nakaugpong sa puno. So, ganyang klaseng pagkakaisa. At binabanggit din natin yung salitang identified. Ano ba ibig sabihin na identified? Mahirap Tagalogin kasi ito identified Pero sa ilustrasyon, hindi ba meron tayong identification? Minsan meron tayong ID. Ang ID kasi ay identification yan. At diyan nakalagay ang mga information kung sino ka, ano ka. At kung kumpleto yung ID, may mga dagdag pa dyan. Na ang ibig sabihin, yung ID ay nagpapakita kung ano yung tao. Ano yung tao. Tapos ginamit niya yung salitang identified with Him. Nang ibig sabihin, kung ano siya, naging ganun din tayo. Ang kanyang identity ay naging tayo. Kaya tayo ay nailagay sa isang posisyon na nakikibahagi kung ano siya. Kung ano siya. Mayaman ba siya? O di mayaman tayo. Mataas ba ang kanyang posisyon? O di mataas ang posisyon natin. Marami ba siyang accomplishment? O di naging bahagi tayo ng mga accomplishment na yan kasi identified tayo sa Panginoon. At kung ano yung dinaanan niya, naging history natin. Isa sa magandang pagpapaliwanag ay yung ark ni Noah. Yung pamilya ni Noah pumasok doon. Yun ay identified. Na ang ibig sabihin, yung history ng ark, naging history nila kasi nandun sila. Kasama sila nung ark na yun. Dumaan ba yung ark sa malaking baha? Dumaan siya. Matindi. So yung mga nandoon, dumaan din siya. Ilang araw sila doon. Di ba? Matagal. O di matagal silang nandun. Kaya yung history ng ark, naging history nila. Di ba? Bandang huli, yung arko, lumutang siya sa laki ng baha. Lumutang din sila. Kaya identify tayo. At yung laying on of hands, di ba? Ang ibig sabihin ng laying on of hands, yung pagpapatong ng kamay sa ulo, ay identity. Kaya sa lumang tipan, yung mga offering, yung mga alay, nilalagay nila yung kamay nila doon sa ulo ng mga alay bago sunugin. Ang ibig sabihin, identified sila doon. Nung namatay na yung hain, namatay na rin sila. Nang ibig sabihin, yung kasalanan nila na ilagay doon at namatay na yung hain. Kaya tayo ay identified sa Panginoon. Nung ang Panginoon ay namatay sa krus, namatay din tayo doon.
Doon nabuhay na muli siya, nabuhay din tayo doon. So yun ay nagpapakita sa atin ng identity. No? Identified with Christ. Gusto ko tong word na ito. Amen. A mere mental understanding of our union with Christ is not adequate. We need to exercise faith in order to partake of all that is ours in Christ. Amen. Kasi yung bagay na ito, hindi sapat na naiintindihan natin eh. Hindi sapat. At hindi rin sapat na nababasa mo. Kailangan mag-exercise tayo ng faith. Ang faith kasi, mga kapatid, ay isang malalim na pagkakita. At ang faith ay ginagawa tayo, okay, na tao na hindi lang basta naniniwala, kundi nakikita natin ito. At tayo ay fully impressed, subdued, gain, sa mga bagay na nakikita natin. So, hindi lang ito ordinaryong bagay na dapat maintindihan mo, na tayo ay naiugpong sa Panginoon. Amen. Amen. In their prayers, some Christians like to declare how poor, pitiful, and low they are. O ito, halimbawa, marami mga believer, palagi sinasabi sa Panginoon na napakababa nila, napakadukha nila, napakakawawa nila. Identified ka ba kay Christ o hindi? Bakit ka naging kawawa? Bakit ka naging dukha? Paano mong sinasabi na wala ka? Di ba? Kung ikaw ay identified sa Panginoon, hindi mo sasabihin yung mga salitang ito. Ito ay katulad ng isang babae. Kung ang asawa niya ay bilyonaryo, sasabihin ba niya sa mga kaibigan niya, napakadukha ko, napakahirap ko, napakawala ako, walang-wala ako. Araw-araw, ang kinakain ko ay tuyo. So, hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan. No? Sapagkat alam niya na hindi siya dukha. Alam niyo, mga kapatid, madaling paniwalaan ang mga bagay na nakikita. Pero ang mga bagay na hindi natin nakikita, kailangan ng faith. Kasi hindi mo siya nakikita eh. Hindi mo nakikita gaano kakayaman. Hindi mo nakikita ang kadakilaan ni Kristo na kung saan ikaw ay naiugpong. Nababasa mo lang, naiintindihan mo. Pero hindi mo siya ganap na hindi ka ganap na nakumbinsi. Kasi kulang ang faith natin. Ang mga taong may faith, iba ang kanilang pamumuhay at paggalaw. Sapagkat sila ay nakakita ng mga bagay mula sa kanilang espiritu. Kaya sinasabi sa atin dito, kailangan natin ng faith. Kailangan natin ng faith. We need to believe with full assurance that we are one with the rich, all-inclusive, with the one who is the embodiment of all the fullness of the triune God. If we realize this with full assurance, we will never consider ourselves poor. Amen. Kailangan maniwala ka na ang isang ito, na kung saan tayo ay naiugat, naiugpong, na-identified, ay isang mayamang Kristo. Mayaman. No, siya ay nagpapaloob sa lahat ng bagay. Siya ang pagsasakatawan ng kapuspusan ng Pangulong Diyos. Ang Diyos mismo, ang buong kapuspusan ng Pangulong Diyos ay naisakatawan sa Kanya. Anong hahanapin mo? Anong kulang mo kung ikaw ay naiugpong sa Kanya? Di ba? Kaya minsan nahihirapan tayo eh. Ako minsan nahihirapan din sa church eh. Naaapektuhan din ako minsan mga kapatid. Halimbawa, ang eklesiya, may mga pagkakataon, kailangan natin ng
gumugol, no, para sa mga bagay na kailangan natin. Kailangan natin ng sasakyan. Kailangan natin ng meeting hall. Kailangan natin magsuporta ng mga kapatid. At pag tinignan natin yung kondisyon natin, parang hindi natin kaya. Di ba? Parang, brother, kailangan natin ng sasakyan. Pero sa palagay ko, hindi natin kayang bumili ng brand new. Sa itsura pa lang natin. Yun, yung mga ganun salita. Kasi ang tinitignan natin, yung kung ano tayo, materially, physically. Pero kung nakatingin ka sa Panginoon, mag-iiba yung pananaw mo. Hindi ko naman sinasabi na gawin natin yung mga imposibleng bagay. At hindi ko rin sinasabi na gawin natin yung mga maliliit na bagay na kaya lang natin. Hindi ko sinasabi yung ganyan. Maliit, malaki, wala ako dyan. Ang sinasabi ko, ano ba yung kailangan natin? At ito ay dapat tingnan natin ang Panginoon. Ano ba yung kailangan mo? Hindi yung ano yung kaya mo. Iba yung ano yung kaya mo at iba yung ano yung kailangan mo. Madalas, ang prinsipyo, mga kapatid, ay kung ano ang kailangan mo. No, huwag tayong manatili doon sa prinsipyo na ano yung kaya natin. Kapag ganon, nalilimitahan natin ang Panginoon. Dapat, huwag din tayong sumobra doon sa hindi naman natin kailangan. O, alam mo, ang kailangan mo naman isang gospel car lang. Huwag kang mag-isip ng 3. Ang kailangan mong meeting hall ay good for 200 people. Huwag ka magtayo ng isang meeting hall na 1,000 ang kapasidad. Ibig sabihin ito, ang kailangan natin ay alam ng Panginoon. At siya ay may kapasidad na tugunan kung ano yung kailangan natin. Maging church, maging personal na buhay natin, palaging ganyan. Ano kailangan mo? Kailangan mo na sasakyan. O, huwag ka mag-isip na, pero kailangan, Lord, Mercedes-Benz ang gusto ko. Pag ganyan ang ugali mo, sasabihin sa iyo ni Lord, abusado. So, kailangan mga kapatid, paniwalaan natin nang may pananampalataya ng ating Panginoon ay mayaman. Nagpapaloob sa lahat, no, at siya ang pinananahanan ng pamunuang Diyos. No, ang pamunuang Diyos ay naisakatawan sa Kanya. At tayo ay naiugpong sa Panginoon, no, at tayo ay hindi mga dukhang tao. Hindi tayo dukha. Ako nagsasabi niyan. Ako hindi dukha. Minsan pag tinignan ko yung buhay ko, yung mga pinagdaanan ko, yung mga, for example, yung mga gugulin na mga ginugol ko, hindi ko mapaniwalaan paano ko nabayaran. O 7, alam niyo ba? 7 beses ako na-operahan. 7. Oo. At hindi ganun kaliit na pera ang ginugol ko dyan sa 7 operasyon. O, hindi ko nakikwento sa inyo yan. Basta ganyan na nangyari. Pag nilingon ko, uy, wala akong utang sa ospital. Sa doktor, hindi ako nagkautang dyan. Kasi, pag hindi ka bayad sa ospital at sa doktor, baka habulin ka niyan. So mga kapatid, marami mga bagay na nangyari, no, na minsan pag nilingon natin, hindi natin maintindihan. Ang sagot, mayaman ang ating Panginoon. Kailangan mo, binibigay niya sa iyo. Ang Ama natin ay ang may-ari ng lahat ng ospital at lahat ng mall. Sa Kanya yan. At buong sangkalupaan. Huwag mo sabihin na wala kang lupa. Kaya natandaan ko yung
Yung isang kapatid, sabi niya, ang lupa ay pag-aari ng Panginoon. Di ba? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pagdating ng kapanahunan, overcomer ka. Ibibigay sa iyo ang buong Quezon City, ang buong Manila, ang buong Pasay. Kaya mo pa ba sukatin ang lupa niyan? Ikaw ang maging kasamang hari ng Panginoon para maghari sa mga bansa, sa mga syudad. Mahirap ka ba? Ngayong panahon na ito, siyempre, hindi pa tayo umabot doon sa manifestation. Ang ibig sabihin kasi ng manifestation ay nakikita na. Itong panahon na ito, ang mga bagay na meron tayo, hindi natin nakikita physical. Kaya sabi ng Biblia, mag-ensayo ka ng pananampalataya para mas substantiate mo yung mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin yung faith natin, kaya niyang hawakan, kaya niyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mata natin. Kaya sinasabi sa atin, nakaumpong tayo sa Panginoon, mayaman na Kristo. Mayaman. Isang Kristo na nasa itaas ng pamunuan ng mga otoridad. Pamunuan ng mga otoridad. Ano pa? Isang Kristo na nagpapaloob sa lahat. Isang Kristo na isang araw gagawin niya ang buong sansinukob, buong sanlibutan na kanyang kaharian. Sasabihin mo ngayon, naghahari si Satanas sa buong sanlibutan. Illegal yan. Hindi yan legal. Sapagkat ang buong sangkalupaan ay pag-aari ng isang lumikha dito. Naisip niyo ba yun? Bisa kasi, tayo kasi medyo may kababawan. Palagi natin ini-emphasize na si Satanas ang naghahari sa buong sansinukob. Totoo yan. Kasi yan ay binigay ng Panginoon sa kanya bago pa siya natisod at hindi naman basta kinuha sa kanya. Pero hindi ibig sabihin siya ang may-ari niyan. Siya ang may-ari niyan. Hindi kanya yan. Kaya lahat ng bagay ay sa Panginoon. So mga kapatid, mag-ensayo tayo ng ating pananampalataya. Lalo na kayong mga naglilingkod sa Panginoon, gumagawa sa mga eklesiya. Huwag kayong takot. O, kailangan maniwala tayo. Manampalataya tayo na ang ating Panginoon ay mayamang isa. Na kaya niyang ibigay ang ating mga pangangailangan. Pero dapat, kailangan mo siya. Kasi ang Ama natin ay stricto. Hindi niya ini-spoiled ang kanyang mga anak. Hindi siya katulad ng ibang mga magulang sa mundo na dahil mayaman, yung mga anak nila spoiled. Kung anong hingin, bigay. Anong hingin, bigay. Kung gano'n ang ating Diyos, mapapariwara tayo. Diba? Pero sa panahon naman na kailangan mo, binibigay niya yan. Amen. So, napahaba ako dito. We should not believe our feelings about ourselves, but look away to Christ. Oh, tuloy-tuloy yung pagpapalakas ng mga salita. We need to exercise our faith to realize what He is, what He has passed through, what He has obtained and attained, and where He is today. Since He is in the third heaven, and we are one with Him, we also are in the third heaven. We have been placed into Christ, who is unsearchably rich. Unsearchably rich. Hindi mo kaya sukatin ang kayamanan ng Panginoon. Amen. Mayaman ka, brother. Huwag kang malungkot. Tayo ay mga taong nakaugpong sa Panginoon. At dapat masarap ang tulog mo paggabi. Kasi yung Diyos natin may mga prinsipyo to, mga kapatid. Lalo na pagdating sa mga pangangailangan.
Gusto niya mabuhay ka ng may pananampalataya. Di ba? May binibigay siya sa atin. Binabalik din natin yung bahagi ng Panginoon. At sinasabi niya, kung tapat ka na binabalik mo yung bahagi niya, mas tapat siya kaysa sa atin. Natutugunan niya ang ating mga pangangailangan. Kung minsan may pagdarahop, hindi dahil hindi siya tumutugon. Madalas ang may problema ay tayo. Hindi natin ibinibigay yung bahagi ng Panginoon. Hinahawakan natin. Hinahawakan natin. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay nag-i-encourage sa mga kapatid na mag-offer sa Panginoon, hindi upang magipit sila, kundi upang ma-bless sila ng Panginoon. Sapagkat ang pagbibigay ay daan ng pagpapala. Ang Panginoon mismo nagsabi, give, give, sabi niya, and you shall receive. The receiving is based on the giving. Ang giving is faith. Giving is faith. Dahil wala kang faith, hindi ka nagbibigay, siyempre, dadaan ka sa pagdarahop. Hindi dahil mahirap ang Panginoon. Hindi dahil tinitipid ka niya. Kundi tinuturuan ka niya na mabuhay sa pananampalataya. At sabi ng Panginoon, subukan mo ko. Diba? Ito, dinadagdag ko. Sapagkat ang Diyos natin ay mayaman na Diyos. Nais ko, lahat ng believer matutong magbigay at manampalataya. At kung ako nagsasabing magbigay, ito ay upang mabless ka. Ang nagbibigay ay nabe-bless. Ang blessing ay mula sa pagbibigay. Subukan mo. Pag hindi mo natutuhan itong lesson ng pagbibigay, hindi mo rin matitikman ang kasaganaan ng Panginoon. At sinabi kong kasaganaan, hindi naman dahil papayamanin ka, pero dapat maranasan natin na tinutugunan niya ang ating pangangailangan. Di ba? Pwede ko sabihin, may mga panahon na hindi ko natutuhan ito. Ang hirap. Pero, nung matutuhan ko to, hindi naman ako yumaman. Ganito rin ako. Pero mas naramdaman ko na ang Panginoon natin ay tapat. Tapat sa kanyang sinabi. Tapat sa kanyang pag-aalaga sa atin. Kaya, mga kapatid, mayaman ang Panginoon natin. Huwag kayong magsabing, pobre kayo. Ang dahilan lang yan, meron tayong kulang sa buhay natin. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon na magtrabaho, magtrabaho ka. Kung tinawag ka para mag-full-time ka, mag-full-time ka. Hindi ka dapat magtrabaho. Tinawag ka nga para mag-full-time. At kung tinawag ka niya, sasagutin niya ang iyong pangangailangan. Pero dapat, tapat ka sa Panginoon. Ang Panginoon natin, tinuturuan din tayo ng katapatan sa buhay natin. Kaya, saan tayo nakaugpong? Kay Kristo, ang nagpapaloob sa lahat, ang may-ari ng buong sansinukob, ang isa na maghahari sa buong sanlibutan. Diba? Sabi ni Satanas sa Panginoon, lumuhod ka. Bibigay ko sa iyo itong buong sanlibutan. Bakit kukunin ng Panginoon niya sa kanya? Hindi naman kanya. Ano sinasabi niya? Ibibigay niya ang sanlibutan. Sabi niya, kasi binigay sa akin ito. Di ba? Sabi niya, ito ay binigay sa akin. Kailan binigay ng Diyos ang sanlibutan kay Satanas? Pinamahala lang yan. Nung panahon na hindi pa siya Satanas. Pero hindi kanya yan. Ang buong sansinukob, buong sanlibutan ay nilikha ng Diyos. At ang lumikha ang may-ari ng lahat ng bagay. Buti mo nga si Satanas nilikha niya pero ayaw na ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya mga kapatid, faith. Kaya sinasabi sa atin, mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya nga tayo tinatawag na believer. Tayo ay mga believer.
Ang ibig sabihin yung term na believer, mga mananampalataya. Di ba? Paano tayo naligtas? Kasi nananampalataya tayo. At yan ang simula ng buhay natin. Amen. 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 In Him is the fullness, the perfection, the completion. Actually, He Himself is the fullness, perfection, and completion. Because we are in Him, we also are complete and perfect. We are those who possess the riches of Christ. Niniwala ba kayo? Tayo ang may-ari ng kayamanan ng Panginoon. Sinasabi rin. Ulitin ko sa inyo. We are those who possess the riches of Christ. Mahirap ka ba? Hindi. Pag sinabi mo mahirap ka, ginagawa mo mahirap si Kristo. Pag sinabi mo pobre ka, sinasabi mo pobre si Kristo, kaya pobre din ako eh. So hindi. Mayaman tayo. Mag-ensayo tayo ng pananampalataya. In Ephesians 3:8, Paul speaks of the unsearchable riches of Christ. We simply have no idea what vast riches we possess in Christ. No idea. Ibig sabihin, hindi mo kayang bilangin kasi ang lawak ng kayamanan ng Panginoon. Kaya hindi natin alam. Ang alam mo lang, mayaman ng Panginoon, malawak ang kanyang kayamanan. So, often we pray, Lord, I am poor and pitiful. But we need to pray in this way. Lord, I thank you that I am rich, complete, full. Lord Jesus, because I am in you, I am short of nothing. We should tell the Lord, the angels, and even the demons that we are richer than any earthly billionaire because we are in Christ whose riches are unsearchable. Lahat ng kayamanan, spiritual, material, anumang bagay ay nasa Panginoon. Kailangan paniwalaan natin yan. Kung tayo ay gagawa sa loob ng eklesiya, kailangan nakafocus tayo. Ano yung kailangan natin? Hindi lang tayo nakafocus kung ano yung kaya natin gawin. Kailangan focus tayo. Kailangan natin to. Panginoon, sabi mo sa Kanya, mapag-pray ka, Panginoon, kailangan namin to eh. Sa aming natural na kapasidad, hindi namin kaya to, Panginoon. Pero kailangan namin ito. Pero salamat, Panginoon. Nakaugpong kami sa iyo. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang may kakayahan. Ikaw ang gagawa nito. Ang ganda ng salita mo. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, tama ka. Oo. Lumisa kasi, ang Diyos natin, mga kapatid, kung ano yung imposible, mas type niya eh. Di ba? Kung ano yung madali, parang minsan, hindi siya ganong interesado. Pero yung mga bagay na imposible, pero kailangan mo, yon ang gusto niya na gawin. Kaya, kaya yung mga nagsiserve sa church, dapat nagsasama-sama, nagpe-pray, nagpe-fellowship. Sa fellowship, ano ba mga kapatid? Ang kailangan natin. Magtatayo tayo ng meeting hall. Ano yung kailangan natin meeting hall? Okay? So, hindi tayo gagawa ng mga bagay na walang katuturan. Walang katuturan. Ang tinitingnan natin, ano yung kailangan natin? Sapagkat yung kailangan natin, yan din ang kailangan ng Panginoon. Hindi mo kailangan, ibig sabihin, hindi rin kailangan ng Panginoon yan. Diba? Kung ang tao sa lokalidad mo, 1,000, kailangan mo ng isang meeting hall na kasya yan. 1,000. Magkukombine kayo eh. Saan kayo pupunta? Minsan wala tayo dahil hindi natin hinihingi at wala tayong faith na itayo yan. Yun nga mga hindi natin hinihingi, binibigay niya eh. Halimbawa, dito sa region namin ngayon, Region 3,
Merong isang blending hall na itinayo dyan, na itayo na yan eh. Ang kailangan lang namin, i-furnish yung mga kasangkapan, aircon, silya, sound system. Pero yan ay pinagamit na. Hiningi ba namin yan? Hindi. May nagpagamit niyan. No? At ang kapasidad niya ay 1,000. At ang location niya ay nasa commercial area. Kaya ba namin bilhin yan? Hindi. Gusto ng Panginoon na gamitin ito. Kaya nung nadinig ko ito, ako kasi simpleng tao eh. Ang palagi kong iniisip, gusto ba ng Panginoon yan o ayaw? Kapag nadama ko sa espiritu ko na gusto ng Panginoon, go ako. Ayoko na maglabas pa ng mga opinion dyan. Naku, baka 10 taon lang, naku, baka mawala yan. Pagkaraan 10 taon, sayang. Ayoko na mag-isip ng gano'n. Ang una kong kinukonsider, gusto ba to ni Lord o hindi? So, yan ang importante sa akin. Gusto ba to ni Lord? Pag sa aking pananaw at mula sa aking espiritu, gusto to ni Lord, boom, go. Sige. I-furnish natin. No? At hindi tayo namimilit sa mga walang faith. Walang faith yung mga tao. Huwag tayong makipagtalo sa mga taong walang ganyang pananaw. Kailangan tapat tayo kung ano ang pinakita ni Lord sa atin. No? At lagi nating makita kung gaano kayaman ang ating Panginoon. Amen. When we are rooted in Christ as the soil, the first thing to take place is that we are made full in Him. Diba? Mayaman ba yung lupa ng Kanaan? Nako! Good land yan. Rich land. Flowing with milk and honey. Kompleto sa mga minerals. Kompleto sa tubig. Kompleto at mabubuhay ka dyan ng maayos. At tayo ay naitanim kay Kristo bilang ating mabuting lupa. Dinadaluyan ng pulot at gatas. Ang yaman. Diba? Nasaan ka ba? Kay Kristo. Anong kaugnayan mo kay Kristo? Naiugat po. Naiugat. Pag naiugat, ibig sabihin, sipsipin mo yung yaman. Ugat ka nga. Meron ba mga ugat na tamad? Diba? Ang mga ugat, masisipag sumipsip yan. Kuminsan lang may mga lugar na tagtuyot. Wala na talaga sila masipsip. Pero pag umulan, yumayabong uli ang mga halaman. Sapagkat ang ugat, siya ay nilikha para sumipsip ng kayamanan ng lupa. Di ba sinabi ng Biblia na tayo ay naiugat? We are rooted in Christ. Naiugat ka, pero minsan tamad ka sumipsip. Tulog ka ng tulog. Hindi ka sumisipsip ng kayamanan ng Panginoon. Kaya kulang sa paglago. Kulang sa pananariwa. Nagiging bugnutin. Madali magalit. Kulang ang pagsipsip sa biyaya at kayamanan ng Panginoon. At walang kahayagan. So, ganyan ang mga halaman Minsan, natutuyot yung halaman ko. Minsan, naghahalaman ako. Busy ako, nakalimutan ko idiligan. Napansin ko lang, mag-iba na yung itsura. Oo, diniligan ko agad. Ganun. Hindi kasalanan ng halaman. Walang halaman na hindi sumisipsip. Pero tayo ay halaman na minsan tinatamad sumipsip. Gamitin mo yung ugat mo. Araw-araw. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, so ulitin ko to. When we are rooted in Christ as the soil, the first thing to take place is that we are made full in Him. We are filled with all the divine riches to become His expression
In Christ as the soil, we are filled, completed, perfected, satisfied, and thoroughly supplied. We do not lack anything. Christ as the soil is the history and mystery of God with all the riches of His person and processes. Amen. Di ba? So, ito mga MR natin, ang ganda eh. Talagang binubuksan yung mata natin. Araw-araw pinapanariwa tayo. Kasi tayo mga believer, pag hindi ka nag-MR, matutuyo ka. Dahil wala ka nababasa eh. Yung mga spiritual na bagay, hindi ito kaalaman. Huwag mo sasabihin na nabasa mo na yan, alam mo na yan. Kailangan mo uli yan. Kailangan mo uli yan. Sabagat ang mga bagay ng buhay is a repetitious thing in our life. Ang hangin, paulit-ulit mo nilalanghap. Ang tinapay, ang kanin, ang ulam, araw-araw mong kinakain. Kapag ang isang tao, sinabi niya, sawa na ako dito, ayoko na nito. Tapos ka na. Tapos ka na. Kaya, di ba? Sabi niya, di ba? Si Kristo ang ating lupa. Okay? Siya ang kasaysayan, hiwaga ng Diyos, at ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang persona at proseso ay sa atin. Since Christ is the good land, in which we have been rooted in this fullness. In it, we have been made full, complete, and perfect. We have no need whatsoever. Having been planted into this fullness, we should simply absorb nourishment from it. Wala ka namang gagawin eh. Absorb nourishment from it. Mag-pray read ka. Oo, mag-pray read ka. Gamitin mo ang oras mo, ipasa dalangin mo mga salita. Kapag ganyan, lulusog ka. Pati sakit mo, mawawala. Kuminsan yung mga sakit natin, physical, ano yan eh, galing sa mga stress ng buhay. Kasi kulang ang nourishment, lalo na sa spiritual. Amen. Salamat, Panginoon. Palagi mo kami ini-encourage at pinapakita na kami ay hindi mga mahihirap na tao sapagkat kami ay naitanim sa iyo, na-identified sa iyo. Panginoon, ikaw ang mayamang isa. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ikaw ang Panginoon na nagpapaloob sa lahat. At ang buong pagkaulo ng Pangulong Diyos na isa katawan sa iyo. Sa iyo wala kaming kakulangan. Sa iyo kami ay kumpleto, perfecto, satisfied. Panginoon, turuan mo kami na maging masigasing, na mag-ensayo ng aming pananampalataya. Mag-ensayo ng aming espiritu. Sumipsip ng iyong mga kayamanan. Panginoon, salamat sa iyong pagpapanariwa. Amen. Amen.